everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ngayon, tapos na ang laro ni Alex Ayala, hanggang 4th round lang siya at hindi siya nakalusot dahil sa yun, tinalo siya ni Paulini. Pero si Paulini natalo din siya. So ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa impeachment. So dito, ang unang napansin ko sa impeachment ay yung tungkol sa kung iilan ang boto. Kasi nababasa ko sa aking wall, marami nang naglabasan like sa abogado, yung prosecution at saka yung defense. Pero ang nagbigay pansin sa akin ay itong iilan ba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara. So, kasi nakita ko rin yung post ni Ping Lacson na pag-uusapan daw sa Senado na ibaba yung threshold ba? Ibaba yung number of votes kasi nga may isang nagtatago at may dalawang nakulong. So, ang impeachment trial ay hindi siya normal, hindi siya common na trial. Ito ay trial sa isa sa pinakamataas na tao na nasa posisyon ng gobyerno. So ito ay nangangailangan ng isang masusing pagsunod sa batas or sa Constitution, Philippine Constitution 1987 or sa Saligang Batas, char. So marami ang nagsasabi na kapag wala ang ibang senador, ito ay bababa. Pero maliwanag sa Philippine Constitution na kahit ano ang mangyari, ay ganun pa rin ang number of votes. So, sa senator judges natin ngayon, makikita na kung iilan lang yung pro-administration at ilan din yung pro VP Sara Duterte. So, basahin natin ang opinion ng isang former justice sa Supreme Court Chief Justice na walang iba kundi si Attorney Adolfo Azcona. Ang sabi niya, 16 boto panangga sa manipulasyon. 16. 'Di ba? Ilan yung nasa majority? 13? 14? So, kahit na gaano ilatag ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya at kahit na manalo ang depensa, kung gusto ka talagang impeach ng Senado, mai-impeach ka kung aabot ka ng 16 na boto. So, kagaya nung impeachment trial ni Chief Justice Corona, 'di ba? Na ano siya, natanggal talaga siya kasi nga bumoto yung mga senador na matanggal siya. Kasi sabi nila yung iba ay binayaran. Ganon. So, yan pa rin alalahanin, sabi dito ni former Supreme Court Chief Justice Adolfo Azcona na 16 boto panangga sa manipulasyon. Alam niyo naman, ngayon, marami sa ating mga senador ang mga bindalo. Kasama niyan sila. So, dito sinasabi na sinadyang itakda ng konstitusyon ang 16 vote requirement upang maiwasan ang manipulasyon sa impeachment process. Kasi nga naman, yun ang sabi ng impeachment sa Philippine Constitution na ang impeachment ganun talaga. Alin ang ating patunay? Patunayan natin ang mga sinasabi ng ating Philippine Constitution. Pero ang problema dyan, susunod ba si Bangag sa Philippine Constitution? Nakaaway na si Madam Cory. At alalahanin dati na yung mga nasa majority, dati ay mga no to Marcos, never again. Pero ngayon, ano na sila? Tagakain ng suka, tagahimod ng puwet ni Bangag. Alam niyo, ako bangag din ako dati, pero syempre meron tayong utak. Kapag ang isang tao ay ginagamit ang utak ng tama, kapag ikaw ay hindi nakatanggap ng ayuda, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa sarili mong mga kamay, hindi ka talaga maimpluwensyahan. Kagaya ni Jingo Estrada, nakulong siya. Si Marcolita, nakulong siya. Kung nagpunta sila sa majority doon sa Bangag, naghimod puwit kay Bangag, yun, hindi sila makukulong. Kagaya ni Villanueva,
kagaya ni Escudero, hindi sila nakulong. Kasi nga, pumunta sila doon sa kabila. So, kapag ang isang tao hindi nadadala sa pera, hindi talaga. So, ito yon. Nagtanong ako dito kay Google. Sabi naman dito na, meron naman dito mga reference. Sabi, under the Philippine Constitution of 1987, impeachment trials can still push through if some senators are absent. Absent can push through. Malinaw yan. As long as a quorum is met to conduct Senate business. However, any conviction requires a strict 2/3 vote of all members, and that is 16 out of 24 regardless of attendance, according to the Office of the Ombudsman. Yun. Next. Constitutional rules for missing senators. O dito na tayo sa mga missing. Ano ba ang sinasabi para sa mga missing? Kagaya ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa or Bato. Ito, sabi dito. The all members rule. Okay. To convict an official, the 1987 Philippine Constitution requires a 2/3 vote of all 24 senators. This means exactly 16 votes are required for a conviction. No matter how many senators are present or absent during the trial, kagaya nung lalaki na may nag-post at nag-comment na sabi, paano daw pag nakulong na sila? Tapos sinagot ko na, kahit na sila nakulong lahat, isa na lang yung natira, si Escudero na lang, 16 pa rin, kasi nakulong lang naman sila. Kasi sinasabi dito, in case nga na nakulong ang senator, missing senators, ganun pa rin kahit missing sila, basta hindi sila namatay at hindi sila umalis ng bansa. Dito lang talaga sa Philippines. So, sino may sabi niyan? Office of the Ombudsman. Okay, dito na tayo. Impact of absent senators. Ano ba ang kanilang impact? Impacted. Ito sabi, missing or absent senators simply lower the number of yes votes. So, yun ang mawawala. Halimbawa, yung tatlo, sure naman sila na pro Duterte, so nabawasan sila. But, yun lang ang mangyayari sa yes to convict. Kung ikaw ay pro bangag, mababawasan. Pero hindi sila mababawasan kasi ando naman sila lahat. So ito yun The number of yes votes needed if they are not there to vote on the floor. However, since the magic number of 16 is fixed, the word is fixed, missing senators make it slightly harder for a conviction to pass if the attending senators are split. Hindi sila, halimbawa, nag-absent yung mga probangag. Now, sa butuhan, makukulang ang kanilang yes, hindi sila aabot ng 16. So, dapat andun sila. Pero yung tatlo na wala ngayon, alam naman natin na pabor or pro sara sila kasi nga yung isa nagtago kasi ayaw mahuli. Tapos yung dalawa ay nakulong kasi nga ayaw nila mag-yes to impeachment. No sila. Next. Sabi dito Okay. Missing senators makes slightly harder for a conviction to pass if the attending senators are split. Sabi ni Inquirer.net. Yun may sabi. Tapos, quorum. Ito. The Senate must maintain a standard quorum, the minimum number of members required to conduct business for the impeachment proceedings to continue legally. According to Bumbo Radio Philippines. Writings Manila yun. Write-ups Manila yun. Okay, ito. Rules on imprisoned senators. O dito tayo sa mga nakulong. Ito, sabi. If senators are absent because they are in jail, the Constitution does not automatically disqualify them from participating or voting historically and legally. Sabi ni GMA Network. Nasa balita yun nila GMA Network. Yun yung sabi clear. It's very clear. If senators are absent because they are in jail, the Constitution does not automatically disqualify them. Not unless nabaguhin niya ang Constitution or bendalolo again. Okay, next. Ito. Imprisoned senators can be brought to the Senate chamber under security to cast their votes. Pwede sila dalhin doon para sila ay bumoto. Halimbawa, si Villanueva, si Bindalo,
Erwin Tulfo, nakulong sila. Tapos gusto nila na mag-vote ng yes. Pwede silang dalhin doon, mag-request sila. Pero hindi pa man sila nakulong. Ang nakulong ay yung dalawa pa man. So pag nagpunta sila doon, mag-vote sila ng no. Next. The Senate may ask the court, says Sandigan Bayan, holding the senator in custody to allow their attendance. But the problem is kung i-allow pa. Yun ang ating problema dyan. So what will happen sa trial, during sa trial? Ito. The presiding officer, if the president is on trial, the Supreme Court Chief Justice must preside. Diba? Nagvotuhan sila nung Monday, nagdebate pa nga sila. O diba? For all other officials, the Senate can choose its own presiding officer. So, bago can choose its own presiding officer. So, yun ang ginawa nila, nagpili sila. Okay, the vote, every Senate takes a special oath or affirmation at the end of the trial. They veto to acquit, clear the official, or convict according to Office of the Ombudsman na naman. So dito, penalty. If convicted, the official is removed from office and cannot hold any other government post. They may also face regular criminal and civil trials in regular courts afterward. Pero pwedeng ipardon. Kagaya dito. Meron din naman ditong tawag nito, binigyan ng verdict na hindi na siya pwedeng tumakbo, pero may nag-forgive, may nag-pardon, nakatakbo ulit, oy, pwede man yun, bindalo nga eh. So yun lang ang ating pag-usapan na 16 talaga, as in 16, not unless na baguhin ang constitution bago ang verdict ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Pero 3 days pa lang, may aantayin pa tayo. So, see you on Monday at maraming salamat sa pagpanood ng aking video. Sana ay meron tayong natutunan na wala talaga kahit anong gawin. 16 pa rin. It's fixed according to 1987 Philippine Constitution. Bye-bye!